Nagkataon ako nahulog mula kay Santino. Malamang sila may pakana ng pagsabog kanina. Gusto mo niya tayong tanggol na yun. Hindi siya mapatay-patay. Bakit mo hinihaang mangyari to? Ayusin ko to, Papa. Papunta ngayon dito yung mga taong nagplano niyan. Kailangan yung pagbayarang mga gerero. Ang pagkamatay ng mga kapatid ko. Hindi ako papayag na hindi tayo makabawi. Kailangan ng hatid sa impyerno yung sa demonyong tanggol na yan. Si Gustavo Guerrero ang apo ko. Ninakaw mo ng asawa ko. O di ba naman kayamaan na matagal ko na pinaghirapan? Nanakawin mo! Mali ang atraso sa akin ng nanay mo. Kasama ka na doon! Yan ang dahilan kung bakit kita tinago kay Gustavo at kung bakit ganon kagalit ang asawa niya sa akin. Tanggol, habang maaga, huwag ka nang tumakbo. Delikado ang buhay mo. Hindi mo kilala ang mga girero. Papatayin ka nila. Na tumatakbo ko para sa mga tao. Hindi ko sila pinibiguin. Hala ka. Kung anong gusto mong gawin, umaya ka sa nanay mo. Basta ako, hindi ako nagkulang ng pagpapaalala sa'yo. Ano ba nangyari? Anak, marami ka pang kailangan malaman tungkol sa pagkatao mo. Angkong! Andiyan na si Mayor. Mayor! Magandang gabi. Maraming salamat sa pagpapasok ninyo sa amin dito. Hindi naman sa nagmamadali kami, pero yan na ba? Yan na ba pera? Ito bang kailangan ninyo? Maraming salamat, eh. Salamat, pera din to. Mia! Ano ibig sabihin nito? Ginawa namin ang utos ninyo, di ba? Hoy, pa sa tanggol. Imposible yan, Mayor. Kitang-kita ng dalawang mata ko nung sumabog ang entabladong kasama si Tanggol. The entire barangay injured. 19 dead. At yung kaisa-isa ang taong pinakontrata ko sa'yo, humihinga pa ngayon. Mayor, imposible yan. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Dahil sa ginawa mo, nakuha ng mga Montenegro ang simpatya ng mga tao. Ngayon, imbis na makatulong kayo, sinira nyo ang plano namin sa eleksyon. Mayor, maaaring pag-usapan natin ito. Babalikan namin si Tanggol. Pangako. Hayop ka. Ikaw pa lang pumatay kay Kuya David. Dahil sa'yo, nagawa kong patayin si Kuya Tanggol. Pagbabayaran mo ang kasalanan mo sa akin. Ilan nyo ko na yun? Nagdala kayo ng backup? Ha? Hindi, Mayor. Kami lang to. Kami lang. Wala nang iba. Sino yun? Saan galing yung putok? Kaya baba! Si Erika. Diyan ka lang! Diyan ka lang!
Hoy, tuwa! Huwag ka na magtago! Tuwa! Hindi mo makakalabas na dito ng buhay? Ito na yung katapusan mo. Dino! Ano ginagawa mo dito? Wala na horse mo pa, liwanag ka rin. Pag may kumilos dito, putokan ninyo. Gilito! Fire the shot! Someone's inside now. Who Someone fired tried to the kill me. shot? I have no idea. Go! Ano, nahanap niyo na? Hindi ba kung? Find him. Hanapin niyo siya and bring him to me. Dead or alive. Kopya kong. Tara, tara. Diyan lang kayo. Huwag niyong palalabasin yan. Go upstairs. Wait, bakit ka may baril? Ikaw ba yung... Eric, huwag ka na maraming tanong. Kailangan mo matakas dito. Uy, sasama ko. Sasama ko. Ayoko naman sa bahay na to eh. Erika, delikado. Huwag ka na sumama. Alam ko yung pasikot-sikot dito. Hindi ka makakalabas nang wala ako sa Dino. You need me. Okay? Okay. Okay. Halika. Huwag kayo magpaputok! Si Erika. Sundan sa baba. Kayo, rangin sugit. Walang ba kalabas? Let's go. Saan tayo sa Dino? Dito, halika. Ano yun? Wala rito. Maghiwalay tayo.
Hinahanap nyo? Kong, hindi po namin nakita. Kinidap si Erica. Grado kung di pa nakalayo yan. Antay, makatakas ito. Napapalikin tayo. I don't know, Santino. Bakit ka pa kasi nila hinahabol? Tell me the truth. Sinubukan kong patayin si Miguelito. Kasi pinatay niya si Kuya David at pinagtangkayan si Kuya Tanggol. What? Kapatid mo si Tanggol? Hindi magkaaway pala yung pamilya natin. Kaya nga kailangan ko na matakas dito eh. Gusto ko na rin tumakas sa bahay na to, Santino. Mas pipiliin ko sumama sa'yo kaysa makulong na naman ako dito. Plano ako. Let's go. Erica, ano ba balak kong gawin? Makikita nila tayo. That's exactly my plan. Akin na yung bato. Hanapin nyo. Sa basement, tignan nyo. Yun na. Yes, Mayor. Di ba kotse ni Erica yun? Kotse ni Erica! Habulin nyo! Bilis! Habulin nyo! Baba ka dyan! Baba! Walang tao! Let's go this way. May labasan dito, Santino. Let's go. Tara! Si Erica. Si Erica, nakita nyo? Mayor, ito lang po nakita namin sa Selinyador. Isa lang kailangan nyo hanapin. Isa lang! Hindi nyo pa nagawa! Hindi yan makakalayo. Hanapin ninyo. Hanapin nyo na ngayon! Yes, Mayor. Kayo, doon kayo! Kayo, doon! Tayo, samahan niyo ako dito! Tara! That guy tried to kill me and kidnap your daughter. Ano? Hayaan na lang natin. CCTV. Let's check the CCTV. Let's go! Horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Buti lang, di namatay si Tanggol. Hindi ako paniwala makakagawa ni Santino sa kuya niya yun. Di ba tayo pupunta sa ospital para bantayan si Tanggol? Oo nga. Palusubil pa siya ng mga kaaway niya para patayin. Hindi tayo pwede pumunta doon. Maraming polis doon. Ang ibig sabihin nito, piling mga grero yung kalaban niya ngayon. Pati na rin yung grupo ni Santino. Mas delikado ngayon ang buhay ni Tanggol. Sa pagpasok niya ngayon sa politika, mas maraming magtatangka sa buhay niya. Alam naman ni Tanggol yan na magiging magulo talagang buhay niya nung pinasok niyang politika. At lahat tayo sinang-ayunan natin yan. Pero kung di yan ginawa ni Tanggol, hindi na mababagong bulok na pamamalakad sa Maynila. At nagsakripisyo si Tanggol para sa Maynila upang matigil na yung katiwalian at kasamaan ng mga gerero. Oh, si Tanggol! Tanggol! Tanggol, sandali lang. Buti walang masamang nangyari sa'yo. Pinag-alala mo kami. Tanggol, may kailangan kang malaman. Alam na namin kung sinong may gawa nito. Sino? Sigurado hindi ka makapaniwala. Di mo maisip na magagawin niya sa iyo. Sino? Ang kapatid mo. Si Santino. Kasama niya ang Red Phoenix. Nabol namin sila, Tanggol. May mga tinamaan kami, pero marami rin nakatakas. Sigurado kayo?
Sigurado kayong kapatid kong gumawa nito? Oo, Tanggol. Kuha namin ang detonator. Sigurado kami na may kinalaman ng kapatid mo at ang mga kasamahan niya sa nangyari sa'yo. Delikado na talagang buhay mo ngayon, Tanggol. Hindi lang mga gererong kalaban mo, pati na kapatid mo. Tanggol. Kinalimutan na ni Santino ang pagiging magkapatid ninyo. Kaaway na ang turing niya sa'yo. Isa lang ang dapat matira sa inyo ngayon, Tanggol. Siya o ikaw. May problema ba, Marites? Kanina ka pa tahimik. Wala na lumabas ka sa ospital. Ramon, nakita kami ni Tinding sa ospital. May pinagtapat siya sa akin na katotohanan eh. Ano yun? Ramon, isa akong gerero. Si Don Gustavo Guerrero. Siya ang totoo kong tatay. Ang ibig sabihin din nun, di ba si Tanggol Guerrero din? Nay. Anong ibig sabihin? Anong isa rin akong gerero? Di ba kanina sa ospital, sinabi ko sa'yo na may kailangan ka pang malaman tungkol sa pagkatao mo. Ang lola mo, si Tingding, ipinagtapat siya sa akin ng totoo. Kinausap ako ng lola mo. Dati daw siyang nagtatrabaho sa City Hall. Nung mayor pa si Don Gustavo. Nagustuhan siya, napagkusunadahan. Dinukot siya ay kinulong. Pinagsamantalaan. At ako ang naging bunga nilang dalawa. Ito, binigay sa akin ni Tinday kanina. Mga ari-arian ni Don Gustavo, nilagay na sa pangalan ni Tinday. Pagpapatunay na isa akong gerero.
ka lang, Guerrero. Hindi ka lumaking katulad nila. Mga ulubong. Tama ba, Mok? Di ba? Pamilya ko pa rin sila. Kasi si Don Gustavo, ang totoo kong ama. You don't owe them anything. Hindi mo naiintindihan eh. Hindi mo kailangan ng mga Guerrero para magkaroon ng pamilya. Meron ka ng isang pamilya. Kumpleto na tayo, Hindi mo Marites. naiintindihan. May mga pagkukulang sa pagkatao ko. Nang tunay na tatay ko na makakasagot. Bakit tinago sa atin ni Lola Tinding yan? Bakit? Hindi ko din alam, Tanggol. Siguro gusto niya tayong ilayo sa mga Guerrero. Kaya pala pinipigilan niya ako para tumakbong mayor. Dahil ayaw niya makalaban ng sarili ko rin pamilya. Ang mga Guerrero. Sa pangalan ka lang, Guerrero, Tanggol. Oh. Pero nangingibabaw pa rin sa'yo. Ang tapang at talino ng mga Montenegro. You're still my son. Dadalawang isip ka na ba? Teka na muna. Pamilya pa rin ni Tanggol. Pamilya na ngayon ni Tanggol ang mga Guerrero. Nay! Baka nakakalimutan mo. Ang mga Guerrero ang pumatay sa kapatid ko. Papa, kahit kailan hindi magbabago ang isip ko. Kalaban ko ang mga Guerrero. Sila ang dahilan kung bakit naghihirap ang mga tao sa Maynila. Sila ang pumatay kay David. Kaya papatayin ko na sila. Pamilya mo na rin sila. Ligin niyo na muna yung patayan. Nay! Sila pumatay sa anak mo! Babae na kaaway ko kanina. Sundan niyo at alam kung saan nakatira. Pahanap mo si Fatima. Patahindikin mo. Punta natin si Fatima. Nangako ako sa kanila na puprotektahan sila. Pinatay niyo ang anak ko. Papatayin kitang Guerrero ka! Vice Mayor ako sa Alog! Alam mo, hindi kita papatulan. Ano yun? Sampit! Nay! Nay, tama na! Subukan mong gawin ulit sa nanay ko yan. Hindi kita sasantuin kahit babae ka. FPJ 什么是高质量的社交？就是不断的去接触那些让你变得更好的人，包括提升你的思维认知，提升你的能量状态，提升你赚钱的能力，让你拥有更好的心态等等。但这并不是让你去做一些功利型的社交。如果仅仅是想着自己能够得到什么好处而去接近什么样的人，也并不是什么高明的社交。因为高水平的人、高能量的人，一定会懂得在日常的细节上去用心的维护关系，慢慢的积累一些人情积分，而不是有事情就出现，没事情就消失，平常毫无人情积累。就好像有一类人遇到问题了，需要找人帮忙的时候，才会想起来去送礼物，但这个时候送礼是一点意义都没有，既会让对方感觉不诚意，也会让对方很避讳，根本不敢轻易收这样的人的礼物。这种没有人情积累的价值交换，会容易让人觉得心不甘情不愿，而有人情积累的价值交换，别人会更加愿意伸出援助之手。虽然人和人之间的规则是价值交换，但在价值交换的基础之上还积累了人情的话，意义是完全不一样的。如果你想要和一个自己比较认可的人保持良好的关系，平常就多做一些利他的事情，做的同时也不要着急的有什么回报，就是为了做而做，做的发心是很单纯很真诚的。一切好的东西就在这种无为的利他当中而产生，
所以高质量的社交并不是功利性的社交，而是主动的去靠近高能量的人，接触人格优质的人。关系的质量在于平常的积累和用心的经营。